Hindi po katanggap-tanggap na makarinig pa tayo ng manggagawa na isang dekada, 2 dekada nang nagtatrabaho, pero JO at COS pa rin. Ang gobyerno po ang numero 1 violator ng security of tenure. Mga boss, pasado na sa komite ang mga pinagsama-samang batas na magre-regular sa mga manggagawang JO at COS. Nakikita nyo sa inyong screen yung listahan ng mga panukalang batas na magre-regular sa mga manggagawang JO at COS. At naging posible na pumasa ito sa komite dahil sa pangunguna ni Deputy Speaker Raymond Mendoza ng TUCP Party List at ni Chairperson Laar ni Roque ng Committee on Civil Service and Professional Regulation. Congratulations po sa ating mga kasama, mga manggagawa sa pampublikong sektor. Maaga po itong pamasko para sa mga manggagawa sa pampublikong sektor. Pero mahaba pa po ang laban natin, mga kasama. Ang kontraktualisasyon o ENDO ay salot sa buhay ng mga manggagawa. Inaalis nito yung basic na karapatan ng mga Pilipino sa katiyakan o seguridad sa trabaho. Sa halip na mapanatag, laging iniisip, laging inaalala ng mga manggagawa kung sila ba ay may trabaho pa bukas o wala na. Ganito po ang kalagayan ng mga manggagawang JO at COS sa gobyerno, Madam Chair. Ang gobyerno po ang numero 1 violator ng security of tenure. Gobyerno po ang may pinakamaraming bilang ng mga kontraktual na manggagawa. Dito nga lang ho sa House, Madam Chair, marami ang kontraktual. Kahit ilang dekada nang nagtatrabaho at gumagampan sa parehas na posisyon. Sabi po nila, Madam Chair, parehas lang daw ang sitwasyon at bigat ng buhay ng isang regular na manggagawa at ng isang JO o COS. Hindi po. Normal na marinig na laging delayed ang sahod ng isang manggagawang JO o COS. Kadalasan, umaabot pa ng hanggang 3 buwan ang delayed ng sahod ng isang manggagawa na JO o COS. Walang representation o transportation allowance ang mga manggagawang JO o COS. Isipin po natin ito. Madalas ang pinapadalo sa mga forum, assemblies o ibang activities ay mga manggagawang JO at COS. Yung pamasahe at gastusin, kargo pa nila. Delayed na nga ang sahod, ang dami pang ibang bayarin. Wala rin pong pera at hindi covered ng pera ang mga manggagawang JO, COS. At yung ibang bonuses, incentives at allowances ay hindi rin sila entitled. Kabilang na dito yung 13th month, mid-year, year-end at napakarami pang mga bonuses na hindi entitled ang mga manggagawang JO at COS. Pag ang manggagawa po sa pribadong sektor o may problema sila, may dole sila na tatakbuhan. Kapag manggagawa sa pampublikong sektor, wala kang tatakbuhan, wala kang malalapitan dahil hindi nga kinikilala ng ating mga batas ang nag-i-exist na employee-employee relationship sa mga manggagawang JO at COS. Ilan lang po ito sa mga mabibigat na dahilan kung bakit nararapat lang natuldukan natin ang papalaki at papalaking bilang ng mga JO at COS. Hindi po katanggap-tanggap, Madam Chair at mga kasama sa kumiting ito, na makarinig pa tayo ng manggagawa na isang dekada, 2 dekada nang nagtatrabaho, pero JO at COS pa rin. Kaya yun po ang pagsusumamo ng kinatawang ito na ipasa na ho natin itong panukalang batas na ito. Tara na, kamanggagawa.